Hello! Kamusta mga kalahi? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. At eto na nga po, biglang nabahag ang mga buntot. Nagsiurungan ang mga buntot ng mga buhaya. Nung nalaman nila na dadalo si Pangulong Duterte, ay natakot! Yes! Natakot po ang mga buhaya sa kamera. Lalong-lalo na yung mga matatapang dyan nakaraan, kagaya ni Paduano. Takot din pala ito. ang tapang-tapang nito nakaraan May ang dami pang sinasabi. Galit na galit. Parang gustong, parang nag-aambisyon mag-artista itong si Paduano Gusto yata nitong mag-apply kay Coco Martin Ha? Sa bagay na bagay siya bilang rapist, Saka mga goons. Kunin na rin ni Coco Martin yung mga young goons. Mga tapang-tapangan nung nalaman nilang dadating si Pangulong Duterte, urong pala ang mga buntot nito. Walang iniwan po ito sa sa anak ni Pangulong Duterte na ang ating Vice President. Nung dumalo sa kamera, mga tameme naman sila Matapang sila pag walang Duterte nakaharap sa kanila. Pag hinarap na sila ng Duterte, mga tameme naman Nagsisiurungan ng mga makakapal na balat na buntot nila Ito po kasi, nagpadala sila ng imbitasyon kay Pangulong Duterte. Ito yung kanilang imbitasyon. Ayan. Date, November 13, 2024. Bukas po yan. 9:30 a.m. Ayan po yung imbitasyon. And then, kinonfirm po na dadalo si Pangulong Duterte ni si Panelo. Pakinggan niyo po si Panelo. Sa Miyerkules. Wait lang. Volume natin. Sa Miyerkules. Yan. The day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para Alright. mapanood nyo. Kinumpirma ni Attorney Panelo na si Pangulong Duterte ay dadalo. Pero ano po ang nangyari? Ito po ang nangyari. Abay, nag-post po ng kanilang inconvenience. Ayan. Honorable Rodrigo Roa Duterte, please be informed that the 11th joint public hearing originally scheduled on Wednesday, 13 November 2024 has been moved to Thursday, November 21, 2024, 9:30 a.m. at People's Center Building, House of Representatives, Quezon City. Ini-adjust po, iniurong ang schedule. Bakit? Siguro, marami nagsasabi, hindi pa gawa ang script. O baka yung script nila na sa Wednesday bukas ay wala doon yung script nila para sa mga Duterte o para kay Pangulong Duterte. Baka ang script lang nila doon lang sa mga resource person na iba. Wala pa silang nagagawang script para kay Pangulong Duterte kasi hindi naman nila expected na dadalo. Di ba? Kaya bibilang pa ng 8 days para makagawa sila ng script at para makadukot pa sila ng mga preso na gagawin nilang testigo. Di ba? Ibig sabihin, kailangan nilang paghandaan. Ang dami nila doon. Dami mga buhaya doon na makakapalang balat. Ang dami nila ron. Pero kailangan nilang paghandaan yung pagdalo ni Pangulong Duterte. Bakit? Baka kasi pagtulungan sila ni Pangulong Duterte, nag-iisa lang Baka pagtulungan sila, kagaya nung ginawa ni Vice President Duterte, Sara Duterte. Pinagtulungan silang mag-isa ni BP. Ganyan po yung nangyayari sa kanila kapag hinaharap sila ng mga Duterte. Pero
tapang-tapangan sila pag wala yung Duterte sa harap nila. Pag nandyan na tameme eh. Eh, ang problema, papakita ko sa inyo picture. Ayan na po, oh. Ayan na si Pangulong Duterte, nasa Maynila na. O, kita nyo ang pinaggagawa sa matanda. Nakita nyo? Parang pinagtitripan lang. Ganun ba yon? Matapos gumastos ng kanyang pamasahe, baka yung bodyguard niya sagot din niya. O, di ba? Tapos may katandaan na yung tao, hirap na rin magbiyahe. O, paano yan? Nandito na sa Maynila, tapos iuurong nyo yung schedule. O, paano yan? Ang hirap sa inyo, mga buhayang makakapalang balat, tapang-tapangan kayo. Pag hinaharap na kayo, umuurong yung buntot nyo. Walang iniwan niya kay Trillanes Tapang-tapangan si Trillanes Sabi niya, yung script daw, yung transcript daw ng Senado, 'di ba, dumalo doon si Pangulong Duterte, ay ipinadala niya na sa ICC. 'Di ba yun yung words niya? Yung word na ginamit niya, pinadala niya na. Past tense. O, 'di ba yun ang word niya? Ipinadala niya na. Samantalang nakaraan ang yabang-yabang niya magsalita. Lalabas na ang warrant of arrest ni Duterte. Lalabas na, aarestuhin na yan. May binabanggit pang Interpol. Lalabas na April daw. Lumipas ang April, wala. Lalabas na raw sa August. November na, wala pa rin yung warrant of arrest. Bakit may lalabas na warrant of arrest? Ibig sabihin, nakapag-imbestiga na yung mga ICC. At yung mga ebidensya na himay-himay na. Kaya lalabas na yung warrant of arrest. Di ba ganun po yun? Bakit kailangan mo pang magpadala ng transcript ng Senado sa ICC kung may lalabas ng warrant of arrest? Ang hirap sa mga tansuan, naniniwala naman dito kay Trillanes. Pinagluloko lang kayo Kung talagang totoo yung sinasabi niya, nangyari sana na may lumabas na warrant of arrest noong April. O nung June ba yun? November na, wala pa rin warrant of arrest. Naniniwala pa rin kay Trillanes. Makikita mo sa comment Sa comment ng mga post ni Trillanes ayan, yari na si Duterte, yari na si Tanda, aarestuhin na, naniniwala. Ewan ko kung mga troll na bayaran. Pero meron namang legit na nagko-comment. Tinitignan ko yung Facebook page. Kaya lang hindi man nag-iisip Ang ICC, ang alam ko dyan, ay propaganda lang. Ginamit nga kay Putin yan Si Putin, nalabasan nga ng warrant of arrest. Hindi naman nila na-aresto. Alam nyo ba yon? Naglabas ng warrant of arrest ang ICC kay Putin. Pero wala lang. Nilabas lang nila. Ibinalita ng media para lang siraan si Putin doon sa gera sa Ukraine. Yan po ang gawain Puro propaganda. At yan ang gustong-gusto ni Trillanes. Wala na pong katungkulan si Trillanes sa gobyerno. Hindi na po taong gobyerno yan. Kumbaga, ano lang yan, saling pusa na lang yan Nakikiano na lang yan, nakikisingit lang sa gobyerno Walang katungkulan sa gobyerno yan. At hindi nga mananalo yan sa Caloocan bilang mayor Dahil wala namang pumapansin sa kanya ron. Ang problema, may mga tansuan, naniniwala pa rin. Mga hindi nag-iisip. O, paano yan? Si Pangulong Duterte, nandito na sa Maynila. Tapos, iuurong nyo yung schedule. Ang hirap sa inyo, tapang-tapangan kayo Ang dami nyong sinasabi pag wala dyan pag hindi nyo kaharap ang Duterte. Pero pag haharapin na kayo, urong ang buntot nyo. Kailangan nyo pang mag-review, kailangan nyo pang kumonsulta sa mga abogado niyan. Kailangan nyo pang gawin yung assignment nyo para pagharap kay Pangulong Duterte, meron kayong ibubuga.
Eh doon nga sa pinadalang attorney ni VP Sara hindi kayo umubra pumapalag sumasagot tungkol sa abogasya sila, hindi naman sila mga abogado. Hindi po nanumpa yung pinadalang abogado ni VP Sara. Hanggang sa hinatid na lang nila palabas. Ibig sabihin, hindi nila kaya. Pumapalag abogado hindi naman sila mga abogado. Wala, ilalampaso lang sila. Ayan ang hirap yung sinasabi kong dinadramahan nila, totoo yan. Dahil ang daming camera nakaharap Totoo yan. Kasama ang drama dyan. Para maging bida sila. Nag-a-apply nga yatang mag-artista itong mga to Bagay pwede silang goons saka rapist. Lalo na isa yung medyo matanda na. Mukhang rapist talaga yun Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.